Pinasyalan ko po ngayon yung nanay ko guys. Dahil nga bigla ko pong naisip yung nanay ko. Ewan ba, dahil nga siguro ilang araw na po ako hindi nakakapunta rito. Dahil nga sa sobrang busy. At buti ngayon guys, nakahabol pa tayo. Mga 6 o'clock na po ito, saka pa natin naisipan. Dahil nga po, dumaan lang ako doon sa Talipapa. And syempre malapit din to sa amin, dito sa bahay. Kaya, ayan, sinaglitan ko na yung nanay ko. Parang namimiss ko po kasi sila guys. Kaya, ayan, nag-ikot-ikot tayo dito saglit. Kahit na hapon na or gumagabi na. Sinilip ko pa sila dito guys sa bahay nila. Dito na nga rin po pala ako, pumunta ako dito sa bahay ng kapatid ko. At yan, ang tao sa kanilang bahay, ito lang yung aking pamangkin. Ang buhay ng estudyante, minsan talagang naiiwan sa bahay pagka wala yung mga magulang, ayan, sila yung unang-una ditong tao sa bahay. At yan guys, yan nga po pala yung ulam daw nila. O may talong, yan ang buhay ng mahirap. Talagang sarap na tayo niyan pagka kahit na ganyan lang yung ulam natin. 'Di ba? Sob na ang ating ulam at hindi na tayo maghahanap ng iba pa. Syempre, wala na tayong ibang hahanaping masarap, kundi ayan lang. So, pagka tayo, sanay na tayo sa hirap, kahit na mga gulay-gulay lang guys, talagang kakainin natin yan. Syempre, solve na tayo dyan. Basta meron lang tayong sausawan, talagang mapaparami yung kain natin dyan. Dati nga po guys, nung kami nag-aaral pa, syempre, maliliit pa kami noon, at yung mga magulang ko nagtatrabaho sa basakan or sa farm, syempre nagtatanim sila guys, at naiiwan nga kami sa bahay. At uwi kami ng tanghali. Ang pagkain namin nandyan lang, maiiwan sa bahay, yung kanin namin ilamig, at yung ulam ay tinatago ng nanay ko yan doon sa lagayan ng bigasan. Guys, alam niyo ba kung bakit? Dahil nga yung pusa talagang mas masiba pa guys kaysa sa atin. Kahit na saan mo itago, alam. Kaya ang tanging taguan lang talaga ng nanay ko na pinaka-safe is yung sa bigasan. Kaya ayun guys, yun doon kahit na malamig, basta may ulam lang, busog na kami niyan. Nandito nga po pala ako ngayon sa bahay ng kapatid ko guys, dahil nga wala sila dito. Napaka-presko po talaga pagka ganito lang yung bahay nyo. Ayan, at kung sa atin nga minsan talagang hirap na hirap tayo sa pagbili ng gasol, sa kanila po dito hindi. Ganyan din po sa amin dati guys, nung syempre dito pa ako nakatira sa nanay ko, talagang hindi pa namin kayang bumili ng mga gasol, sulin, ganun. Ang ginagamit po namin sa lutuan, yan, kahoy lang. Talaga namang tipid at wala kaming gastos. Yun nga lang, yung pagod lang ang talagang meron tayo doon guys, dahil pagdating sa pera wala po tayong lalabas na pera. At yan, tawang-tawa nga guys yung pamangkin ko, medyo nahihiya siya. Sabi niya sa akin, Tita Day, tama na. Andiyan nga po si Angel, hinihingi niya nga po yan yung tirang ulam. Sabi niya, parang paborito niya rin kasi yan guys, at sinasawsaw nga niya sa toyo. Kaya natatawa lang ako sa kanila, yan, nagtatawanan silang dalawa. Pero binigay naman din po ni Ate Trina ang kanyang ulam, yung natirang ulam kaninang tanghali kay Angel, dahil nga namalengke na rin siya guys, para pagdating ng nanay at tatay niya meron na silang pagkain. Ganun po talaga ang buhay ng panganay. Kailangan irresponsible ka habang ang mga magulang mo nagtatrabaho. At syempre guys, pauwi pa lang po. At ang kanyang kapatid po nasa school pa rin daw, kaya wala pa siyang kasama. So habang nag-aantay kami dito nagkukwento-kwentuhan lang po muna kami. Dahil wala nga pong magawa at wala kaming ibang makausap guys. Alam niyo guys, dati napakasimple lang talaga ng buhay namin nung maliliit pa kami. Nabubuhay talaga kami at masaya kaming naglalaro sa ganito lang guys, sa ganitong place lang, di ba? Pagdating ng hapon guys, ng mga ganitong oras after ng klase, talagang pawis na pawis. Dahil nga kakarating lang ng bahay, magbibihis lang or magpapalit lang ng damit. Nandun na naman, lalabas na naman ng bahay dahil nga makikipaglaro sa mga pinsan or sa mga kalaro natin dyan sa labas ng bahay. Talagang super saya natin guys nung time ng kabataan pa natin, dahil nga po nung time na yun hindi pa uso yung cellphone. At yung noon guys, nanonood ka lang, nakikipanood ka lang sa kapitbahay, at ang uso noon ay Betamax pa. Pero nung nag high school kami guys, yun, medyo unti-unti na nauuso ang cellphone. Itutur ko muna kayo guys dito sa magulong kapaligiran ng aming area. Dito po yung area ng kusina ng kapatid ko yan. Halos magkadikitan lang sila ng sa nanay ko. Kung mapapansin nyo guys, magulo, 'di ba? Maraming mga kahoy na mga nakasandal. Huwag niyo na lang po pansinin dahil talagang ganyan po dito sa bukid. Ito nga po pala yung sala sa bahay ng kapatid ko yan. Pagka may mga bisita sila, dyan lang sa labas, upo-upo, inom-inuman. At pagka morning, yan talagang magandang tambayan dyan guys. Morning at hapon, yung kararating lang ng bahay guys, at kapapalit mo lang ng uniform mo. Hay, sarap talaga maghayahay. Tingnan nyo guys yung bahay ng nanay ko. Maraming mga nakaipon, nakatambak-tambak. Yan, importante yan sa kanya guys. Kaya hindi mo pwedeng papakialaman yan. Siya lang ang nakakaalam na mga pwedeng itatapon. Kung ako lang guys, dati nagalit kasi yan siya sa akin. Pinakialaman ko. At talagang pinatatapon ko lahat. Kaya pag kami dito, nag-stay na mga ilang araw guys dito sa bahay na to, at nakita niya naglilinis-linis ako, tudubantay siya sa akin. Baka mamaya meron siyang naitabing mga gamit na kinuha ko or naitapon ko. Talagang mahirapan siya maghanap dahil wala na nga, naitapon na. Dati po kasi guys, yung bahay namin dun pa sa bayan. So pagka umuwi kami dito, kasama ko yung mga bata,
Yan, naglilinis po talaga ako kasi sa totoo lang guys, ayoko po talaga ng marumi sa bahay. Dito po kasi guys, hindi na kaya ng nanay ko maglinis, kaya minsan ako na lang. Dito po, yan yung aking munting kubo-kubo dito. Yan, yung nakatira po dyan, yung pinsan ko, pansamantala dyan po siya nakatira. At ito po, bahay po ng kapatid ko yan. Medyo dikit-dikit po yung bahay namin dito sa looban. Dito po banda sa may bahay ng nanay ko guys. Yan yung aking pamangkin, si Trina. Dahil nga po siya pa lang ang tao dyan sa kanilang bahay, kaya medyo nalulungkot siya. At dito po tayo, dito po yung bahay ng aking nanay. Yan. Dito po, ang tao dito sa bahay ng nanay ko, siya lang din. Pero, may kasama siyang bulinggit. Ayan guys, naghahapunan na po sila. Yan yung nanay ko at yan si Angel. Sila lang rin po yung nakatira dyan. At dito naman guys, dito ay ang bahay ng aking kapatid. Yan. Dito guys, sa bahay ng kapatid ko, isa lang rin yung anak nila. At ayan si Cynthia. Yan po yung sister-in-law ko. Yan, halos magkakadikit lang kami guys. At ito naman, dito naman guys, dito naman tayo. Yan yung munting tindahan ng nanay ko. And ito naman sa pinsan ko na yan guys. Yan, yung kaupahan nila. Tapos dyan, sa pinsan ko, bahay nila yan. Ayan, sila lang rin yan dyan mag-ina. Dyan nakatira guys. Kaya pagka naghihingi-hingian ng ulam, tatawag lang. Joke lang guys. At ito nga po yan, ito daanan na yan siya, syempre, dahil nga sarado dyan guys, dito lang kami lumulusot yan. Dyan lang kami lumulusot dahil sarado yan yung daanan yan guys. Sarado, bawal kami dumaan dyan guys, kaya lumulusot lang, syempre, lusot pa rin sa kalsada. Pwede na yan, basta may daanan lang. Yan. At ito nga guys yan, ito yung area, pwede pa yan dyan magtayo ng bahay. Pero yung mga kapatid ko po kasi ay meron na rin kanya-kanyang bahay doon sa bayan, at dyan sa may malapit sa elementary. Yung iba po doon sa farm lot guys, doon sa baba. Doon sila nakatira. So halos magkakalapit lang din po kami ng bahay dito sa malapit sa nanay ko. Medyo gumagabi na nga po, kaya ayan, nagbibisi-bisihan na yung nanay ko, nag-aasikaso na siya ng kanilang makakain. Pero sa totoo lang guys, madalas hindi po talaga nagluluto yung nanay ko, alam niyo pa kung bakit. Ito po kasi yung mga kapatid ko yan sa kabilaan, nagbibigay po yan sa nanay ko ng pagkain. So ayan, ang ginagawa ng nanay ko, nilalagay niya na lang yan guys sa ref, para pagka kailangan na nilang kumain yun, iinitin niya na lang, kasi nga kaya hindi siya nagluluto guys. Dadalawa lang sila, baka mapanisan po, ganun. Ang kadalasang niluluto niya lang is yung kanin sa rice cooker, dahil nga mabilisan lang din at para hindi na rin siya mahirapan. At yan na nga po yung ulam nilang talong, galing po yan doon sa kapitbahay, sa kay Trina. Kaya hiningi lang ni Trina. At yan ang ulam nila ay pugita, ginataang pugita. Malamang ibigay rin yan guys ng kapatid ko. Doon po sa kabila kasi guys, may malapit sa elementary, mayroon ding kantin or nagluluto rin yung sa ate ko. Kaya talagang madalas nagpapadala na lang dito ng ulam, para hindi na nga po nagluluto yung nanay ko at hindi magastos. Dahil nga po dadalawa lang rin silang kumakain. At syempre guys, para hindi na rin mapagod yung nanay ko, dahil nga naghahatid sundo pa po yan siya sa school kay Angel, sa kanyang alaga. Kaya nakakales na rin siya sa trabaho at may time pa rin siya para magpahinga. Guys, may papakita pala ako sa inyo. Yan yung aming mga pictures na talagang pinagdidikit-dikit ng nanay ko guys. Yan yung aming panganay. Yan. Tapos, dito naman sa kabila, talagang malayo. Madilim na siya guys. Yun yung aking ate na pangalawa. And then, ito yung pangatlo. May mga asawa na rin yan siya guys. At syempre, ako ito. Yan. Talagang napakasipag ng nanay ko. Magdidikit-dikit, maglagay ng mga pictures namin guys. At ito guys, ayan, yan yung pang-anim na siya guys. Yung sumunod sa akin kasi guys, pang-lima ay wala. So ayan din yan siya guys. Yung pang-lima namin. Yung pang-anim walang picture dyan guys. Dahil nga wala siyang picture. At ito naman guys, yan yung half-half. Pwedeng babae, pwedeng lalaki. Medyo madilim na nga po. Pero makikita nyo rin yan guys. Minsan pagka nakapag-vlog tayo ng medyo araw. At yan po yung aming tatay, yung sabi nila ikamukha ko, talagang junior na junior ako niyan guys. Sabi nga po nila sa mga galawan pa lang talagang kuhang-kuha ako na guys. Okay, di sige na nga. Ayan guys, nakita nyo na sila, di ba? Nakita nyo na ang aking mga kapatid. Pero sa picture nga lang, di ba? So medyo, kung mapapansin nyo guys, medyo magulo nga dito sa bahay, dahil nga yung nanay ko hindi na talaga siya ganun kaliksi sa paglilinis ng bahay. Dahil nga po nag-aasikaso siya ng tindahan niya guys, dahil nga gusto rin kumita, pati na rin kay Angel yan. Yun na lang talaga yung kanyang inaasikaso. Minsan nga po guys, doon pa yan siya sa kubo niya, sa farm. So talagang wala siyang time dito guys para makapaglinis-linis. Talagang ganyan na yan guys. Total naman idadalawa na lang din sila kahit saan pumunta nagsusunod-sunod. Okay na rin yan guys, basta maayos lang yung kanilang tirahan at hindi naman butas ang bubong. Matatawag na safe na rin po sila dito.
kahit na hindi gaanong nalilinisan dahil nga mahirap na para sa nanay ko guys na naglilinis ng bahay na ganito kalaki. Talagang kung makikita nyo yung gamit nila ay gulo-gulo pa oh. Talagang gulo-gulo. Walang ibang aasahan guys dito nga na maglilinis dahil nga po si Angel ay maliit pa. Pagka naglaki na yan si Angel, masipag na yan siya. Ayan guys, dito po sila kumakain sa labas kasi parang mas presko dito at yung hangin ni open lang. Oh. So, yan, napakaganda. At kita nyo naman guys, pagka ganito dito sa probinsya, ang manok, nakikisabay na rin. Parang gusto na pumasok dito sa loob ng kwarto. Ha? O, yan. Sarap, Jel. Sarap ng pagkain mo. Ha? Ano ulam mo? Talong. Talong daw po ang ulam ni Angel. Galing kay Ate Trina. At pugita, yan. May natira pa sila. Damihan mo kain mo, ha? Okay. Punta tayo dun guys sa tindahan ng nanay ko. Yung tindahan ng nanay ko, kukunti lang yung laman. Kaya pagpasensyahan nyo na. Pero, kahit pa paano may mga bumibili pa rin. Yan. So, dito tayo sa labas. Dahil nga madilim siya guys. Ito, ang tindahan niya, hindi pa naayos. Dapat pa kasi ililipat yan siya. Yan. Madilim talaga. Madilim. So, dapat guys, dito siya, lilipat yan siya dyan para medyo maayos-ayos naman yung tindahan niya at medyo malinis. So guys, uwi po muna ako doon sa kabilang bahay dahil baka naghahanap na si Yayang kay mami niya. Pero pagka ganitong oras po kasi yan guys, si nanay talagang inasikaso niya na yung bata, pinapakain niya. Kaya yan, nandito na tayo sa bahay o tuwan-tuwa. Dahil nga sabi ni nanay, kumain na raw po, nakapag-half-bath na at talagang nakasuot na yata yan ng diaper. Naantay na lang ang maming umuwi. Yan, kumain na nga rin po pala sila ng kanilang hapunan para relax na lang po at mag-aantay, nagpapaantok na lang yan sila. Kasi guys, alam nyo ba dito sa amin, maaga pong gumigising yan si nanay. Kaya pagdating ng ganitong oras, parang gusto mo nang mahiga, gusto mo nang magpahinga. Pero dahil nga medyo maaga pa rin, sabi ko kay nanay, mamaya-maya na kami papasok ng kwarto, mga bandang 9 PM na guys. Kaya dito muna kami nanood sa labas para maiba naman yung pwesto ni Yayam. At yan, nakikipagharutan pa siya sa apo ni nanay guys. Buti na nga lang po dumating ito yung apo ni nanay at nagkaroon siya ng kalaro dito sa bahay kahit na maikling panahon lang talaga namang mamimiss niya ito pagka umalis at kinuha na ng tatay yung apo ni nanay guys. Mawawalan siya ng kalaro. At kita nyo naman talagang sinasakyan-sakyan niya, talagang big boy na talaga, marunong nang umakyat. Kaya nga po sabi ko kay nanay pagka sila lang iwag niyang iiwanan dito sa apo niya guys. Kasi nga po mukhang malakas pa si Yayang at mukhang tatalunin niya pa ito yung kuya. Kita nyo naman, talagang pagka gusto niyang umakyat, aakyat siya at walang makakapigil sa kanya kahit na si nanay talagang nakasupport lang at baka bumagsak. So guys, paniyan, hanggang dyan na po muna ang aking video. Salamat po sa panonood. Bye bye po.